Pangarap ko po na maging successful. The more po na makamit ko po yung success, lahat naman po na yun, itataas ko pa rin pong lahat para sa Lord po. May pangarap na gustong abutin si Rica. Ngunit alam niyang hindi ito magiging madali dahil sa pagpanaw ng kanyang ama noong 2018, dala ng atake sa puso. Sobrang malungkot po kasi all your life po, nangarap ka na kumpleto po yung dalawang magulang mo doon sa pangarap na pinapangarap mo. Yung kayamanan ko na kumpletong pamilya po na yun po yung nawala. Napakahirap po. Sino naman po ba naman po ako na isa naman pong maliit lang naman po aking pinag-aralan. Ang alam ko lang naman po, hanap buhay ay magtinda. Mag-isang pinasan ng ina ang mga responsibilidad at gastusin nila sa pamamagitan ng pagtitinda ng karne sa palengke. Nagkaroon po siya ng alinlangan noon na yun nga po kung makakapagtapos ba ako, paano na po kami. Nakikita ko po na nahihirapan siya. Kaya po mas sinipagan ko pa pong mag-aral para yun po yung maging pambawi ko. Upang maabot ang pangarap ni Rica na makapagtapos ng pag-aaral at makaahon sa paghihirap, siya ay nag-apply ng scholarship. Bagamat siya ay pumapasa sa mga exams, wala pa rin tumatanggap sa kanya. Kumakapit po ako sa Lord na lang po talaga kasi tsaka sa pamilya ko po syempre. Lagi lang naman po talaga naming hinihiling sa Panginoon yung po siya ay makatapos. Suntok sa buwan-man kay Rica ang makapag-aral at makapagtapos ng kolehiyo, mas nangingibabaw pa rin sa kanya ang pananampalataya niya sa Diyos. Sa biyaya ng Panginoon, hindi siya binigo nito. Naging isa siya sa mga scholars ng Operation Blessing sa ilalim ng Back to School project nito. Sa loob ng 4 na taon, nakatanggap ng buwanang financial assistance si Rica para sa kanyang pag-aaral. Matagumpay na naabot ni Rica ang pag-aaral at nakapagtapos ng kolehiyo sa kursong Bachelor in Secondary Education, major in Mathematics. Proud na proud po talaga ako. Kintimpala po rin naman niya ako na siya ay nagsikap po sa pag-aaral. Lahat po ng tagumpay na yun, inaalay ko po talaga sa Panginoon. Si Rica ay nakapag-take na ng Licensure Examination for Teachers or LET noong May 17 at naghihintay na lamang ng resulta. Dahil sa inyong tapat na pakikipag-partner sa CBN Asia, maaabot na ni Rica ang pangarap sa buhay. Kaya po ako sa Operation Blessing natanggap kasi dito ko po napatunayan na ang Panginoon po ang nagpaaral sa akin. Ayan, totoo yan. The Lord provided, she wanted it, she asked for it, and she got everything. Nakapagtapos siya ng kanyang pag-aaral. At ito po ang aming good news sa inyo. Ano po? Si Rica po ay pumasa na sa kanyang licensure examination for teachers. Congratulations! Congratulations sa iyo. Alam mo, nakikisa ang CBN Asia Family of Ministries sa iyong tagumpay. Rica, again, congratulations. Hindi ka sumuko hanggat hindi mo namamain na ang tagumpay. Amen. Alam niyo, pumanaw ang kanyang ama, ngunit hindi sila pinabayaan ng ating Ama sa langit. At alam naman natin si Lord mayaman, di ba? He owns everything. Kaya naman ginamit niya ang Back to School project ng Operation Blessing para makamit ni Rica ang kanyang pangarap na maging guro. Ayan, alam po ninyo, marami po tayong kabataan na katulad ni Rica na gustong mag-aral at makapagtapos. Pero dahil sa kahirapan ay napipilitan silang huminto. Kaya help us reach their dream. Partner with us now. Just type the word partner. Mag-message lamang kayo sa aming Facebook, The 700 Club Asia. Or you can get in touch with us through the numbers on your screen. Yes, we're on day 10 of our live telethon special tagumpay. Imayin mo na! Yay! Welcome! We are broadcasting live on GMA and streaming live on the Facebook pages of CBN Asia and the 700 Club Asia. Yes, we're also live on cbnasia.org/live-tv and on the YouTube channel ng The 700 Club Asia. Well, don't forget to like and share our live video at mag-comment na rin po kayo. Pwede rin kayong mag-post ng inyong donation, prayer request, and Thanksgiving or praise report. Gamitin lamang po ang hashtag tagumpay, imayin mo na.
Pwede rin kayong mag-PM at makipag-chat sa amin sa Facebook Messenger. Our handles are the 700 Club Asia and CBN Asia. You can also scan the QR code na nakikita ninyo sa inyong mga screen for donation. Ayan, picturean nyo na yan para meron na kayong file. Ano? Yes. Alam po ninyo sa nakalipas na 9 na araw ay nakalikom na tayo ng 4,974,519 pesos. Ayan, pwede pa nating doblehin yan ngayong gabi, ha? Napakalaking biyaya po niyan para sa marami nating kababayang nangangailangan. Keep on calling, keep on giving so we can continue to bring hope to our kababayans in need. Tawag na sa mga numerong nasa inyong TV screen. At narito para tumanggap ng inyong tawag ang Prince of Ballad. At ngayon ay isang theater actor na rin, si Gerald Santos. Welcome, Gerald. At sasamahan rin po tayo ngayong gabi ng isa pang mang-aawit mula sa Papuri at Reverb Worship, si Viola Natividad. Welcome to the show, Viola. Kamakailan lang ay nagtungo ang Operation Blessing sa Pangasinan para mamahagi ng wheelchair. Doon ay nakilala natin ang 2 espesyal na bata. Paanoorin natin ang kanilang kwento. Sa bahay na ito umiikot ang mundo ng 17 taong gulang na si Apple. Hindi siya nakakapagsalita at hindi rin nakakatayo. Tanging paggapang lamang ang kaya niyang gawin. Ipinanganak na may cerebral palsy at dwarfism si Apple. Sa kabila nito, bakas sa kanyang muka ang pagiging masiyahing bata. Mauupo, hawakan namin ganyan na yun. Tapos pag dadapa na, ganyan titignan ka sa likod, higa na. Ganyan lang, sir. So hindi niya kaya? Hindi niya kaya, sir, na umupo. Opo, sir. Ganito na, nakahiga na. Maghapon na nakaganito. Iniwan si Apple ng kanyang ina sa pangangalaga ng kanyang lola na si Nanay Wilma. Mula noon, mag-isa nang pinasa ni Nanay Wilma ang responsibilidad sa apo. 3 taon kaming nagpa-therapy pero hindi rin nakalakad. Dahil sa kondisyon ni Apple, hindi na siya naipapasyal sa labas. Sira na rin kasi ang wheelchair na bigay sa kanila ng barangay. Hindi rin sapat ang kinikita ni Nanay Wilma sa paglalabada para makabili ng bagong wheelchair. Nasa bahay lang yan, di bumababa. Pag binaba namin yan, sir, nasa kandungan mo. Kasi wala ngang maupuan. Pag pinapupo namin dito, matutumba. Kasi minsan, sir, pinupo namin dito, nahulog. Tulad ni Apple, may cerebral palsy din ang 13 taong gulang na si Junjun. Pero tila mas malala ang sitwasyon ni Junjun. Dahil kung si Apple ay nakakagapang kahit papaano, si Junjun walang kakayanan na gumapang. Nakaupo lamang madalas si Junjun sa luma at sirang reclining chair na ito. Normal ko siyang nilabas. Habang tumatagal, 6 to 7, nag-iba na yung pagka niya sa sarili niya. Muti nga po namatay yun. Nagdasal lang ako nun, nagdasal para mabuhay. Madalas, binubuhat lamang ni Vanessa ang anak tuwing sila ay lalabas. Dagdag hirap ito para sa kanya dahil sa bumibigat na timbang ni Junjun. Sana bagang araw, pag malaki na siya, babalik dati. Para naman hindi ako nahihirapan magbuhat, magpakain. Isa sa mga programa ng Operation Blessing ang pagkakaloob ng libreng wheelchair sa ating mga kababayang mayroong kapansanan, tulad ng cerebral palsy na walang kagalingan. Kaya mahalagang mabigyan sila ng komportableng pamumuhay. Sa tulong ng lokal na pamahalaan ng Pangasinan, namahagi ang Operation Blessing ng mga wheelchair sa iba't ibang mga bayan dito. Ilan lamang sina Apple at Junjun sa mahigit 300 mga taga-Pangasinan na nabigyan ng libreng wheelchair mula sa Operation Blessing. Malaking tulong ito para kay Vanessa dahil hindi na siya mahihirapan sa pagbubuhat kay Junjun tuwing sila ay lalabas. Makakalabas na kami. Hindi na dati, kagaya ng dati, nasa loob na ng bahay. Pero maraming salamat po sa inyo. Si Apple naman, bakas ang ngiti nang makalabas ng bahay. Maraming pong salamat po sa Operation Blessing na nabigyan yung apo ko ng wheelchair para makapagpasyal-pasyal na siya.
Kung saan kami pupunta, kasama na namin siya. Ang tulong na ito mula sa Operation Blessings, yung ating pong mga assistive devices, kagaya ng wheelchairs and even yung hearing aid, malaking tulong po talaga ito para bumalik yung pagiging produktibo po nila sa kanilang buhay. Dahil sa inyong suporta sa gawain ng Diyos sa CBN Asia, nakakapagbigay tayo ng ngiti at kaginhawaan sa ating mga kababayang may kapansanan. Higit pa dito, atin ring naipapadama sa kanila ang pag-ibig ng Panginoon. Ang laki talagang ginhawa ang dulot ng wheelchair doon sa mga kabataan. Hindi lang hupang matanda, hindi ba? Dahil kailangan din ng mga kabataang may mga kapansanan at yun din sa mga nag-aalaga sa kanila. Right. Imagine, no? May edad na sila pero binubuhat pa nila yung kanilang mga alaga, whether bata or matanda, para doon sa mga nag-aalaga ay malaking kaginhawaan sa kanila. Ang galing lang ng Operation Blessing, talagang tumulong sila. And itong mga wheelchair na ito cost 3,800 to 4,000. Isipin mo, sa donation mo, ay makakatulong ka na sa mga ganitong klaseng pamilya. Correct. Kung tutusin mo, parang maliit na halaga lamang, para mabigyan ng pag-asa itong mga taong ito. At saka Pangasinan ang inabot natin dyan. We're hoping talaga na maabot natin mas marami pang lugar sa ating bansa dahil alam naman natin marami ang nangangailangan ng ganyang tulong. Kagaya po sina Apple at Junjun po ay kabilang sa marami nating kababayang nabigyan ng wheelchair ng Operation Blessing. At bukod diyan, ay mayroon din po tayong mga programang tumutugon sa mga medical needs ng ating mga kababayang dakop sa buhay. Nariyan na po ang medical and dental care. Andyan din po ang life-changing surgeries. At iba pang medical assistance ang ating ipinaaabot. That's right. Alam niyo po, your continuous giving will enable Operation Blessing to reach out to more of our kababayans in need. In different parts of the country po yan, ha? Kaya naman, ano pang hinihintay nyo? Makipartner na kayo sa amin. I-type nyo lang po ang word na partner. Ayan, at mag-message lang kayo sa aming Facebook, The 700 Club Asia. Pwede rin kayo mag-donate using YouTube Super Chat, Super Stickers, at Facebook Stars. Maaari rin kayo makipag-ugnayan sa amin through phone or text. Nariyan po ang mga numero sa inyong TV screen. You can also send your donation through GCash, Maya, Shopee Pay, BDO Pay App, at PayPal. Iscan nyo lang QR code na nakikita ninyo sa inyong mga screen. And for those who will send their donation, these exclusive gifts await you. 10 Laws for Success, Keys to Win in Work, Family, and Finance. Tuklasin ang mga makapangyarihang prinsipyong natutunan ng CBN founder Pat Robertson mula sa Biblia. Law of Use, Law of Change, and Law of Responsibility. Get exclusive streaming access to the audiobook and receive a digital workbook for any amount you donate to CBN Asia. Aksidente, cancer, kapansanan, adiksyon, adultery, at pagkabaon sa utang. Yan ang mga kwento na inyong masasaksihan. Tagumpay sa hamon ng buhay mula kay Peter Kairos at Miriam Kiambao Roberto. Para sa iyong donasyon na 2,500 pesos, makakatanggap ka ng video streaming access sa Tagumpay sa hamon ng buhay na puno ng aral mula sa mga taong nagwagi sa tulong ng Panginoon. Plus, streaming access sa 10 Laws for Success audiobook at workbook. Be a CBN Asia partner today. Pards, pwede na daw mag-donate sa CBN Asia through 7-Eleven. Wow! Actually, gusto ko yung mga ganyan. Kasi marami silang natutulungan. So, game. For a cause. For a cause? Game. For a cause. Tara sa Click Kiosk. Select Bills Payment, choose CBN Asia, ilalagay ang name, contact number, and amount. Then, ibibigay mo lang yung receipt mo sa counter together with your donation. Wow! My turn. Cheers! For a cause. At kasama po natin sa studio ang singer na nagsimula ang career nang matagumpay siya at itanghal na grand champion sa Pinoy Pop Superstar noong 2006. He's also a two-time Aliw Awards Entertainer of the Year at tumanggap ng rave reviews bilang Tuy sa Miss Saigon UK International Tour at Miss Saigon Denmark. Naku naman, talaga naman sikat na sikat ito. Please welcome the Prince of Ballad at International Theater Artist Gerald Santos! Hello po sa inyo lahat. Hello po, Miss Kata. Hi po. Hello. Welcome back. Alam ko, ikaw ay suki ng 700 Club at parati kang nandito upang tumulong. Di ba, Gerald? Thank you.
Gerald, siguro, ano ba talaga ang sikreto ng iyong tagumpay dahil nakakabilib ang dami mo nang na-achieve? Salamat po. Unang-una, syempre, yung prayers. Prayers and yung faith kay God. And I remember way back 2017, yung nag-audition pa lang ako nun sa Miss Saigon, si Pastor Alex ay pinag-pray niya ako dito. And then, ayun, after like a few weeks, I got the news that I got in as to play the role of Tui in Miss Saigon. Wow, di ba? Prayer works talaga. Yes po, You are sobra. favored. Grabe talaga. So yan ang iyong number one secret. At saka syempre naman, you have the talent, di ba? Thank you To po. go with it. And the Lord has given you much talent. Pero Gerald, ano ba ang latest projects meron ka? So I will be having a concert po on June 29. It's my 18th anniversary concert. Oh, 18 years. So it's entitled Gerald Santos Grateful, the 18th anniversary concert with the special guests Mr. Ogie Alcacid, Rita Daniela, and Mr. Ray Valera. Ayan po, gaganapin po yan sa Music Museum, 7 p.m. For tickets, you can avail it po sa ticketworld.com.ph. Kailan ito magaganap? Sa June 29. Ako, manonood ako niyan for Ayan sure. po, Miss Kata. Yes, please. Favorite place ko yung Music Museum ni Tita Presi. Ikaw pa ang featured artist. So, kailangan panoorin kita po. dyan. Ngayon naman, Gerald, basahin natin ang mga pledges, yung mga tumawag na. Yes, marami na pong tumawag sa atin. Si Monica from Jensen, 800 pesos. Charmaine from Bulacan, 500. Edgar from Rizal, 500. Olga from Cavite, 1,000. Daniel from Parañaque, 1,500. Si Celine, 1,000 pesos. Betty from Quezon City, 2,000. Leo and Nancy from Jensen, 3,200. John Niel, Quezon City, 2,000. And si John and Lani from Rizal, 10,000 pesos. Wow, ang dami na nagbigay. And meron din tayong mga viewers from? Yes, meron tayong mga viewers from Hong Kong, Egypt, and Germany. Hello po sa inyo lahat. Guten Abend sa inyo. At may mga nagbigay din ng FB stars. Yes, thank you rin sa mga nagbigay ng FB stars. Si Iggy, 50 stars. Sydney, 20 stars. Gags, 100 stars. Lorraine, 100 stars. Alisa, 20 stars. And Salvacion, 100 stars. Ayan po. So tumawag na po kayo. Tuloy-tuloy nyo lamang po at mag-donate na po tayong lahat. Ayan, thank you very much to all those who have given. At please, ipamalita nyo sa mga kamag-anak nyo kahit sa abroad that they can watch online, ha? At magbigay na rin. And thank you so much, Gerald, for joining us again and again. Thank you so much, Miss Kata. And salamat din po. And so far, your donations have reached 4,976,119 pesos. Naku, pwede po nating doblihan yan tonight. Patuloy lamang po kayo sa pagtawag sa amin ng inyong mga donasyon. Call or text us on the numbers on your screen. Pwede rin kayo makipag-ugnayan sa amin sa Facebook at Messenger. Narito kami 24/7 para sumagot sa inyo. At sa mga magpapadala ng kanilang donasyon, narito po ang aming espesyal na regalo para sa inyo. Makikilala natin ngayon ang mga taong dumaan sa pinakamatinding pagsubok at nagtagumpay. Excited na akong marinig ang mga kwentong kapupulutan natin ng aral. Para sa iyong donasyon na 2,500 pesos, makakatanggap ka ng video streaming access sa Tagumpay sa Hamon ng Buhay na puno ng aral mula sa mga taong nagwagi sa tulong ng Panginoon. Plus, makakatanggap ka rin ng streaming access sa 10 Laws for Success audiobook at workbook. Be a CBN Asia partner today. Madali nang mag-donate sa CBN Asia. Pumunta lang sa alinmang branch ng ML Kwarta Padala nationwide. Mag-fill out ng send-out form. Isulat ang CBN Asia bilang company name. Ang iyong pangalan, contact number, halaga ng donasyon at telethon sa other details. Ibigay sa counter ang iyong filled-out form, kasama ang iyong donasyon at hintayin ang kopya ng iyong transaksyon. Napakadali lang mag-donate, di ba? At kasama natin dito ang isang avid viewer ng The 700 Club Asia, si Peachy Visda. Hello, Peachy! Welcome to the show and good evening sa iyo. Thank you for joining us tonight. Peachy, sabi mo 3 years old ka pa lamang ay nanonood ka na ng The 700 Club hosted by Dr. Pat Robertson. Ano yung nagustuhan mo sa show? Hi po, magandang araw po sa inyo, Miss Kata, at sa lahat ng inyo pong manonood. Yes po, 3 or 4 years old po ako nung nag-start akong manood ng The
The 700 Club dahil na rin po sa influence ng aking lola. Naalala ko, maayos yung setup at maganda ang suot ng mga host. So tuwing manonood ako napansin ko na ang pakiramdam ko ay parang ako yung mismo kinakausap ni Mr. Pat Robertson kasi po nakikipag-eye contact po siya. Alam niyo po ba, noong mga panahon na yon, tanghali pa ang programa at after noon ay nagkakaroon ako ng pagkakataon tumulong sa gawaing bahay. So later on, kaya din naman po ako nagpatuloy sa panonood ng The 700 Club dahil dito ko po naintindihan na may Panginoon. Although nung time po na iyon ay nag-aaral naman ako sa isang school na mayroong religious subject, ang napagno ko po ay mas personal ang pagpapaliwanag tungkol kay Jesus sa programang ito. Praise God din po because during that time tumanggap ang aking papa sa ating Panginoon. Malapit na siya noon mag-retire sa pagiging military. And later on, si mama naman po yung tumanggap. Nakita ko po yung unti-unting transformation ni Papa, kaya mas lalo pa po akong naniwala na may Panginoon. Ngayon, na ikaw ay isang adult na, anong tagumpay ang na-mind mo sa panonood ng The 700 Club, Peachy? So, bali po, noong 1998, both parents ko po ay pumanaw. Si Papa ay January at si Mama naman ay August. Habang kami po ay nagluluksa sa pagkakamatay ni Papa, si Mama naman po ay na-diagnose naman ng leukemia end stage. Ito ay napakabigat para sa aming magkakapatid dahil muling may lilisan sa mahal namin sa buhay. So bukod po sa prayer partners ko po sa church at sa mga relatives, ang prayer center ay malaki ang naitulong sa akin na matanggap ko yung comfort and assurance na nanggagaling po sa ating Panginoon. Noong mga panahon na yun ay 24 years old pa lamang po ako at nakita ko po na hirap si Mama sa effect ng cancer at saka chemotherapy. Habang siya po ay binabantayan ko sa ospital sa madaling araw, wala akong makausap para hilingan ng panalangin sa aktwal na paghihirap ng aking mama. Masakit po kasi yung kanyang pakiramdam noon at mahina siya. Kaya naman nang makita ko sa TV screen ang contact number ng prayer center, agad po akong tumawag at sa inyong counselor ay umiyak lamang po ako at napakamatyaga niya po nakikinig sa akin. Sabi po ng prayer counselor noon ay makinig lang daw po ako kay mama. Haplusin siya ng marahan at ipagpatuloy ang pagbibigkas ng panalangin sa tabi ng aking mama upang ito ay marinig niya. Tinalasan ko na rin po ang pagpapatugtog ng worship song noon gaya ng sabi sa akin. Nung time po na iyon, natulungan ako na magkaroon ng kapayapaan sa puso ko. Kaya naman po, malaki po ang pasasalamat ko sa ating Panginoon dahil ginamit niya ang prayer center sa buhay ko. Ako po ay talagang nagpupuri sa ating Panginoon at nagpapasalamat po ako sa inyo sa CBN Asia Prayer Center. Napaka-importante talaga at napakahalaga ng prayer at ang pakikinig ng salita ng ating Panginoon Diyos dahil talaga naman our faith will come by hearing the Word of God. So that is very important. And indeed, the Lord is the healer of our broken hearts. Sabi yan ng Psalm 34 verse 18, the Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Peachy, meron ka bang nais na ating ipag-pray ngayon? Yes, Miss Kata, ako po ay involved sa pag-share ng gospel po sa mga kabataan. Ang prayer ko po ay sana'y dumami po ang volunteer namin sa church at marami pa po kaming ma-reach na kabataan upang ma-sharean po namin ng gospel. Sige, mananalangin tayo ngayon, Peachy. Sabay-sabay nating ipapanalangin yung iyong kahilingan. Panginoong Diyos, nakikita po ninyo ang puso ni Peachy. Alam po ninyo na gusto lamang na kayong pagsilbihan. So the Lord of the harvest, we come before your presence right now and we ask you, O God, to send in workers because the harvest is plenty but the workers are few. And we know, Lord, that your heart is for the children and I know you gave this heart for children to Peachy. So Father God, I pray that you will honor her desire, oh Father God, that you will increase, Lord, her borders and you will increase, Lord, the reach of her ministry to the children. In the name of Jesus, amen and amen. Thank you very much, Peachy, for sharing your story and for sharing your heart. Katulad po ni Peachy, marami po sa mga viewers ng The 700 Club Asia ang nagkakaroon ng bagong pananaw sa buhay. Naging matatag ang kanilang pananampalataya and they learn to trust God in every challenge or trial that comes their way.
Kayo po ba ay may hinaharap na mga pagsubok ngayon at kayo'y nalilito, kayo'y natatakot, hindi nyo alam kung ang inyong maaaring gawin. Alam po ninyo, nasa ating Panginoong Diyos ang kasagutan sa ating mga problema. Sana po siya po ang gawin natin ngayon bilang ating Panginoon at tagapagligtas dahil siya lamang po talaga ang makatutulong sa atin at nasa Kanya po ang mga kasagutan. Kayo po ba ay maaari kong maimbitahan para manalangin? Sabay-sabay po tayong maniwala. Sabay-sabay po tayong manalangin sa ating mabuting Panginoong Diyos. Panginoong Diyos, aking Ama, ako po'y sadyang makasalanang tao. Hindi ko po alam kung anong aking gagawin sa aking mga problema. Pero napag-alaman ko ngayon na sa pamamagitan nyo, sa pamamagitan ng aming pananampalataya at pagdarasal, kami ay inyong naririnig, Panginoon, at kami ay inyong tutugunan sa aming panalangin. Higit sa lahat, Panginoong Diyos, naniniwala ako na kayo ang Panginoon ng lahat. Ipinadala niyo ang inyong bugtong anak na si Jesus dahil sa inyong pagmamahal sa akin. Siya po ang naging kabayaran sa lahat ng aking mga kasalanan. Napagtagumpayan niya ang kamatayan dahil makalipas ang 3 araw, siya ay nabuhay ng muli. Kaya Panginoong Diyos, inaanyayahan ko kayo, pumasok po kayo sa aking puso ngayon, Jesus. Ikaw na ang maging Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Ituro mo sa akin kung ano ang dapat para sa akin. Bigyan mo ko ng vision, bigyan mo ko ng pag-asa kung saan mo ako dadalhin. At ako'y nagtitiwala sa iyo ng buong aking puso. Maraming salamat po. Ito ang aming samot dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Panginoong Jesus, natanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapagligtas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24/7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Kasama natin ang papuri at reverb worship singer na si Viola Natividad. Hi, Viola! Thanks, Jamie. Viola, ano ang natagumpay for you? Ang tagumpay po sa akin is choosing to trust God in the good times and the bad. I became a mom po during the pandemic and I had PPD, postpartum depression. It was very hard, it was challenging, but I'm so grateful because binigyan niyo po ako ng loving husband and a supportive family and supportive friends, and now I am restored and healed and I have overcome. So tagumpay talaga yan. I feel you, no? Dumaan din tayo dyan. So, Viola, tell us about naman your latest song on the Reverb Worship. I'm so excited po to share the song with everyone. I've always had the desire to write a song about God's faithfulness and goodness sa buhay ko po. And this song is a love song to God. And ang inspiration po ng song na to is my life story and how God saved me, not only from my sins, but from a very hopeless and difficult situation. Wow, grabe, nakaka-bless talaga. Thank you for that, no? Alam niyo po, patuloy lang kayo sa pagtawag, pag-message sa amin. Our prayer counselors are on standby 24/7, waiting to receive your call, your text, your message. And of course, yung mga donations ninyo. If you have stories of healing, blessing, and transformation, i-share nyo lang din po yan sa aming Facebook page na The 700 Club Asia. Gamitin nyo lang ang hashtag na tagumpay, i-mine mo na. Meanwhile, we would like to thank our faithful partners. CBN Asia would like to thank the following: M. Luilier, iRemit, RD Pawn Shop, 7-Eleven, PC Pay, Adstrat, United Neon, Nixis. As we conclude our telethon week, let's remember that the path to true success is not paved with gold or lined with power, but rather with obedience to our Heavenly Father. Deuteronomy chapter 10 verse 12 reminds us that what God requires of us is to fear Him, to walk in His ways, and to love and serve Him with all our heart and soul. Sa wikang Tagalog, ano nga ba ang nais ni Yahweh sa inyo? Ang gusto lang naman niya ay igalang niyo siya, sundin ang kanyang mga utos, ibigin siya, paglingkuran ng buong puso at kaluluwa. Kapag sinunod natin yan, sigurado ang tagumpay. Kaya ano pa ang hinihintay ninyo? Tagumpay, i-mine mo na! Yes! Yes, at huwag pong kakalimutan,
ang mga donations. Yes! And so far, your donations have reached 4,987,169. Keep calling! Keep calling! Yes, keep calling. It's not over yet. Continue giving, continue calling, continue to chat with us sa Messenger po. And of course, ang prayer center po natin is open 24 hours from Monday to Sunday to reply to all your messages. May God bless you and keep you, and may He make His face shine upon you and give you His everlasting peace. Shalom, shalom. Multi-million na kayamanan sa USA naglahong parang bula dahil sa bad business deal. Paano ito marirecover? Mula sa edad na 8 taon, nabingit sa kamatayan ng maraming beses. Paano ma-overcome ang trauma? Alamin ang kasagutan dito lang sa The 700 Club Asia. #TSCA God of the Impossible sa GMA Lunes alas 12 ng gabi.